So magandang araw mga ka-lines. So ito pala yung kay Sir ay request niya kung paano i-operate to mula umpisa. So step by step kumbaga. Paano gamitin daw ating heavy duty, super heavy duty oil stove 12 inches na kalan DS oil. So nakasalang na yung ano dyan, no, nung ating blower. Tapos dito po, pag halimbawa pwede nyo na irekta muna yung inyong umpisa dito na langis. Ayan. So, ang nilagay ko dyan ay kalahating litro po. Ayan. Kalahating litro po yan ilagay natin dyan. Ayan po ay matagal na maubos. Ayan. Pagkatapos natin lagyan dyan ay magpunit-punit lang po tayo ng mga karton para mabilis siyang kapitan ng ating used oil. Ayan po. Ganyan lang nyo lang. Tapos, katapos yan, idiin nyo, basahin nyo siya. Pero, wag masyado lahat. Ganyan-ganyan lang. Basa-basa. Tapos, saka natin, sisindihan yan. So, nag-add pa tayo dyan kasi may papel pa dyan. Mas maganda yung medyo may papel na manipis. Pero kung wala, kung karton lang, siyempre, lagyan nyo rin ng, pingasin nyo lang yung karton para nipis siya. Yan. So, sisindihan na natin. Kapag sindi niyan, ganyan lang. Pero kung gustong mas mabilis, ay pwede nyo lagyan din bandang kabila para pantay yung apoy. So, ayan. Pero kung halimbawa mantika ang gagamitin nyo, sir, ay kung baguhan lang kayo sa kalan, ay kailangan nyo ng kerosene para po hindi kayo maghihirapan mag-starting at talagang pagbaguhan medyo mahirap. So ayan, bubuksan natin yung blower, yung pinakamahina. Ayan, so titingnan nyo po kung halimbawa ay hindi matatalo yung apoy sa hangin. Ayan. Kung halimbawa matalo yung apoy sa hangin ay patayin natin uli ang blower. Yan, kagaya nito, ayan o. Paliit yung apoy, ibig sabihin natatalo yung apoy sa hangin. So patayin. So ang gagawin natin yan, mag-add po tayo ng karton. Dami-damihan natin ng konti para po siya yung magsisindi doon sa mga basa na. Yan. Lagyan nyo ulit dyan. Siguro naman hindi mahirap ang karton dyan. O kung tissue, mas maganda kasi pag tissue mabilis tumalab. Mas maganda rin yung gamitin kahit use cooking oil ang gamitin mo, basta tissue ay talagang mabilis siyang talaban ng apoy. So ayan, medyo pakalat na yan. Kahit nagkabukas na yung ating blower ay talagang medyo galit na yung apoy. Ang susunod po nito ay pipreheat muna natin yan. So ibig sabihin ng preheat, painitin muna natin yung buong burner na yan bago magka-operate. Makikita nyo yan, halimbawa kung tayo mainit na yan, ay mapupuno na po ng apoy yan sa mismong loob ng dyan sa burner, sa kalan na yan. Kung mapuno na po ng apoy yan, medyo malapit na mapuno or mapuno na, pwede na kayo magsalang para mainit na yung nyo. Mainit na yung kawali or salang nyo. Yan. Kaya nyan di ba? Medyo malapit na mapuno yan. So, pwede natin salangan yan. Yan. Yan, sasalangan nyo lang. Tapos yan po ay tuloy-tuloy na yan. Kahit low lang gagamitin nyo. Pero kung nagmamadali talaga kayo, pwede nyo dagdagan yung blower para mas lalong mabilis uminit. Kagaya ng gagawin natin. Yan, kagaya nyan. Pag ganyan po, umiinit na yan, unti-unti na yung lalakas. Unti-unti na yung tataas. So ito po yun. Pag halimbawa gusto nyong lumakas yung apoy, dagdagan nyo ng langis. Pero sa time na ganyan na bago pa lang, wag muna kasi mga 1 oras po mauubos yung kalahating litro niyan. O depende sa paggamit. So ayan po, patas na siya ng patas niyan. So ulitin ko, pag gusto nyo lumalakas yung apoy o lumalaki, dadagdagan nyo ng oil, used oil. Para kung kahit lumampas pa dyan sa kawali,
Kagaya niyan, no? Medyo dinagdagan natin ng oil, ay tumataas yung apoy. At saka kung tamang init na yung ating burner, ay talagang malakas na po yan. Yan po, iti-testing natin dito kung talagang lakasan natin ng konti, ay parang nagwawala na yung ating yung tubig pag talagang i-pressurize natin. Ayan, o. Yan po, paubos na rin yan. Kaya kahit lakasan mo yan, pag paubos na yung langis ay wala na yan. Pag pinapang-rise, nasa